Kwestiyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang matagal na pag-implementa ng suspension post-excise tax sa langis. Kumuha po tayo ng karagdagan pang detalye dyan sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan. Bombo ever, Bombo Victor, matapos agarang ipasa sa Kongreso ang batas para sa excise tax suspension upang tugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Kwestiyon sa Senado kung bakit matagal bago ma-implementa ito. Sa pagdinig ng Senate Protect Committee ngayong araw, kwestiyon ni Senator Bam Aquino ang Department of Energy kung bakit hindi pa rin naiimplementa ang nasabing batas upang matapyasan na ang mataas na presyo ng petrolyo sa bansa. Aniya, ginawa na ng Senado ang kanilang tungkulin para may pasang batas, kaya dapat bilisan din ng ehekutibo ang kanilang trabaho para sa pag-iimplementa nito. Ipinunto ng Senador ang posibleng malawakang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, partikular na sa produktong agrikultura, gayon din ang pagkalugi ng mga maliliit na negosyo kung wala pa ring aksyon ng gobyerno sa patuloy na pagmahal ng presyo ng petrolyo. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Bam Aquino. Kami po, nagmadali kami para mapasa yung batas na yan. Sana po, madaliin nyo rin yung pag-implement ng batas, no? Inaasahan namin na ang ekutibo, gagawin yung lahat para sa pinakamabilis na oras, mabigay natin to sa taong bayan. Sa totoo lang, the reason why we want to have this hearing is to provide certainty sa mga kababayan natin. Ano yung expectations nila? No? Ano yung expectation? Ano expectation ng transport worker? Ano expectation ng agricultural worker? Ano expectation ng ating mga MSME? That's what we're trying to do here, no? Sinabi naman ng Department of Finance Undersecretary Carlo Adriano na posibleng maipatupad ang suspensyon ng buwis sa langis sa April 12 o 13. Pagpapaliwanag niya na kailangan pang mag-antay ng 15 araw matapos itong mapirmahan ng Pangulo bago tuluyang maipatupad. Dagdag pa ni Adriano, hindi pa rin aniya nakakapagpulong ang Development Budget Coordination Committee o DBCC kaugnay nito at inaasahang aabutin pa ito sa susunod na linggo. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang mga naging pahayag ni Undersecretary Carlo Adriano. The law was signed yesterday. Yes. And I can confirm that there are basically two triggers. One is the 80 USD dollar should be breached, and that has been breached. Okay. And then the second is there should be some recommendation from the DBCC. Yes. Now, in terms of the timeline po, kasi may 15 days na para publication and effectivity. So the earliest that the President can issue the EO is around April 12 or 13 po, if I'm not mistaken with my numbers. In terms of the update on the DBCC, we will already be meeting on Friday. And then definitely we will come up with recommendation by next week so that as soon as the law is in effect by around April 13, Okay. the President can already issue that EO. If Okay. Sa usapin naman ng ayuda, binatikos ng grupong Manibela ang umano'y hindi maayos sa sistema ng gobyerno sa pamamahagi ng fuel subsidy sa transport sector. Dahil ng grupo, dapat mayroong epektibong sistema ang pamahalaan upang hindi na pumila ang mga tsuper at delivery riders para lang makakuha ng ayuda kung saan ang isang araw pamuno ng kanilang pamamasada ang naantala. Nagpaabot din ang grupo ng kanilang pasanin sa taas ng presyo ng petrolyo kung kaya't dapat lahat umano ng apektado ay mabigyan ng suporta. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang mga naging pahayag ni Mario Mar Valbuena ng Manibela. Na fleet card ang ibigay ninyo sa amin. Mas madali siyang gamitin. Hindi na ho kami pipila doon sa mga ayuda na to na lahat madidisrupt yung services natin sa mga mananakaw. Hapon din ho kaming nakapila. So kaltas na po kaagad yun. Kung kikita ho sana kami today ng 1,500 pesos na paghahatian po ng driver at operator, nawala din po yun. So magkano na lang ho ang natira doon sa 5,000 pesos? Hindi po ba amin at hindi nag-aaway na pumipila? Bakit kami wala? Nag-submit naman kami ng listahan. On a daily basis ngayon po, 1,500 to 1,600 ang nawawala po sa amin. Samantala, matapos magpahayag ng mga oil companies na wala silang tiyak na mapagkukunan ng supply ng langis dahil sa paghigpit ng ibang bansa sa importasyon, dulot ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan, hinimok ni Senator Sherwin Gatchalian ng DOE at Philippine National Oil Company o PNOC na magkaroon ng aksyon para tulungan ang pribadong sektor. Muling itinulak ng senador ang government-to-government approach, ngunit ayon sa DOE, wala pang siguradong pakikipag-usap ang Pilipinas sa ibang bansa sa kasalukuyan. Sa huli, nanawagan ng mga senador ng agaran at konkretong plano mula sa pamahalaan
upang tugunan ang lumalalang krisis sa enerhiya at mabigyan ng sapat na suporta ang mga apektadong sektor. Nag-uulat live mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.